Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Libra ngayong December mid-month 2024? Pwedeng mangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mag-pick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon, at Rising Sign. Kasi bakalin man sa mga yun ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ano to? So, ang dating sa akin, ngayong mid-month, asahan natin na may someone na gustong mag-confess. Mag-confess ng ginawang mali. At the same time, gusto na rin mag-move on. Bakit? Bakit niya ginagawa to? Kasi nakonsensya siya. So, anong ginawa ba niyang mali? Ayun, nag-away. Teka na. Ano bang nangyari? Nag-away. Anong pinag-awayan? Selfishness. Ba't may the world? Isip ko rin. Bakit may the world? Siguro, ang pinag-awayan ay inggit. Kaya na-disappoint dito sa 5 of Cups. Madamot yung tao dito. Yung isa naman na inggit. Ano ba yan? Marami siyang something, oh. Ito, accomplishment na to. Kaya maraming pera. So, yun yung pinagawayan dito. Inggit. Yung isa naman, may mga nakuha naman siyang blessing. Di man lang mag-share. So, pare silang at fault dito. Eto, disappointment. Ang kinahantungan. Pero pwede rin itong regret. Kasi may someone, di ba, gusto mag-confess o mag-express ng feelings. At parang gusto mag-apologize ba? Ganon, in short. So, yun yung pinagawayan nila o pag-aawayan pa lang. Kasi pwedeng nangyari na to o mangyayari pa lang. O pwede rin tumama to sa kakilala niyo. So, sino yung involved na tao dito bukod sa inyo? So, ito yung possible person na makakaaway ng iba sa inyo. Sagittarius,
Scorpio, at Aquarius. Libra reading nga pala tayo. Eto, ano masasabi dito? So, may pentagram tayo. At factory. So, ano to? Factory. Ang dating sa akin, magkakapera yung iba sa inyo. Sa manggagaling, ayan, sa workplace. Baka yan na yung 13th month pay. Bonus. 13th month pay, bonus. Yung sa tax. Tax return ba yun? Kalimutan ko. So, ewan ko kung ano to. Pero, kakapera yung iba sa inyo. Baka may ka-workmate na may utang, magbabayad na. Kaya magkakapera. Basta someone dyan sa factory, company, workplace na lang in general. Diyan manggagaling yung pera. Sa ka-workmate o literal na boss siguro. O sa kumpanya. O Christmas gift siguro. Di ba? Ang company may Christmas gift. Sa bagay, taong-taong naman yan. Pero maganda. Kung, kasi ano siya eh. Expected na, di ba? Sa bagay, may iba naman na walang bonus, di ba? Grabe eh. Ganun eh. So, I mean, walang pag-gift. Iba pa kasi yung bonus, di ba? Iba pa yung 13th month pay. May company na nagbibigay ng gift sa mga empleyado. May company na wala. Nga. Sa case na to, yung iba sa inyo bibigyan ng company o ng boss nila ng Christmas gift, ganyan. Yung mga pakain ba, panghanda, ganyan. Sa bagay, papasok din naman din yung Christmas party, di ba? Baka manalo yung iba sa inyo ng gift. Manalo ng paraffol, di ba? O pera. Kakapera, manalo ng pera, ewan ko. Basta may magandang mangyayari. Sana natin yan. Ano siya eh, hindi naman necessarily pera. Pwede itong gift. Any form na pwede mong mahawakan. The food, di ba? Pwede rin food. Food, gift, money. Basta mahawakan. Ngayon, mahaba pang oras. Dagdagan pa natin. Fetus. Oh, ito magandang combination in a way. Na magkakaroon ng new beginning. So, saan? Tungkol saan? Itong new beginning. Pwedeng tungkol sa topic ng spirituality. Case-to-case basis. New beginning in a way na mamumulat ng iba sa inyo sa topic ng spirituality. Doon papasok yung spiritual journey. O reconciliation ay posible. Pwede rin finally,
makukuha na ng iba sa inyo yung kanilang peace of mind. Makakapag-relax na sila. Ganyan. Kasi pag December, yan yung submission ng maraming documents. Saka may mga company na tawag dito, early. First week pa lang ng December, first to 2 weeks ng December, mass production na. So, pag sinabi mong mass production, maramihang production kasi may ibang company nga na wala nang pasok pagdating ng 23 bago magpasko. So, minsan maaga, 20. Depende kung gaano kabait yung boss. May iba na 20, may iba na 23. Basta bago magpasko, wala nang pasok. All the way na yan hanggang January. Hindi naman buong January, pero kailan ba ang supposedly pasukan? Yung iba, kung mabait ngayong boss, 6 pang pasok. January 6. May iba na 3. Pero grabe naman, di ba? Hindi pa isagad sa 6. Kasi, 1 at 2, wala yata pasok pati 2 no? Bukod sa 1. Hindi pa isama yung 3, no? 4, 5, di 6 na nga yan. Yung iba, 6 na pasukan. May iba na, minalas na 3. Pero maswerte pa rin, di ba? Kasi nga, wala silang pasok mula 23 bago magpasko. Buong buwan na ng December. May iba naman na malas, in a way na walang bakasyon. Tuloy pa rin. Wala yung sinasabi kong mass production. Kundi tuloy pa rin yung trabaho nila. Wala silang bakasyon. Diretso. So, holiday lang yung hindi nila papasukan. Diretso pa rin ang pasok. Ganon. So, case-to-case basis. So, again, may iba na makakapagpahinga na. Finally. Lalo na yung mga magbabakasyon nga. Yung mga maswerteng magbabakasyon. Kasi nanggaling ako sa ganun Ganun company, nagbakasyon na kami ng 23 dati. Tapos, balik na namin January. May iba naman ako pinasukan na tuloy ang pasok. Grabe. Walang bakasyon. So, case-to-case basis nga. Depende sa kung saan kayo napasok. Saan kayo napadpad na trabaho. Pero kung maraming ang documents na submission, kasi ganyan December submission ng mga documents, kung anong documents. Siyempre, busy ka niyan. Tamba ka ng trabaho kasi ang dami mong deadline. So, yung iba sa inyo, finally nga, makakapag-relax na dahil tapos na ang submission ng mga kung ano-ano. Ganyan dating matatapos nila yan. Yung mid-month ng December. So sa wakas, di ba? Makapagpahinga na. So, may gratitude tayo. Sweet pea. Longevity. White chrysanthemum. Ano yan? Longevity. Tapos gratitude. Ano mabubuo ko dito? So, ang dating siguro sa Pasko nyo ito ma-realize itong sasabihin ko na para bang magpapasalamat kayo sa Panginoon na buhay pa rin kayo. Ganun ang dating. O, siguro mo. Sa Pasko,
Yun lang siguro, wala nang may isip eh. Papasalamat, gratitude eh. Tungkol sa haba ng buhay. So, dun yan papasok sa Pasko. Tingin ko. Dun yung ma-appreciate yan na magpasalamat na buhay pa rin. O papasalamat na walang naging sakit sa buong taon. Mga ganyan. Mga pagpapasalamat tungkol sa hinaba ng buhay. O naging magandang taon, naging magandang buhay, ganyan. Bagong buhay. So, anything na may kinalaman sa buhay. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.